Hi guys! Welcome to Ras Vlog at kung bago ka lang sa channel ko, huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at i-turn on mo ang notification bell para ma-update ka sa mga susunod na vlogs na gagawin ko. Bago ka lang ba dito sa Saudi Arabia at hilig mong mag-vlog or gumawa ng mga videos para sa YouTube channel mo? Or matagal ka na dito at bigla mong naisipan na masarap pala at masaya mag-vlogging? Or gusto mo lang maka-entertain ng mga kapwa natin OFW at ipakita sa kanila ang daily life mo through vlogging? Or kung isa ka ng vlogger dito at marami nang nakasubaybay sa'yo, just comment down below your additional advice and tips. Keep watching dahil ibibigay ko sa inyo ang mga tips ko kung paano nga ba at ano nga ba ang mga bagay na dapat mong i-consider when starting to make a vlog dito sa Saudi Arabia. Ano nga ba ang Saudi Arabia para sa mga taong hindi pa nakakapunta dito? At ang Saudi Arabia para sa mga taong nakapag-explore na dito. Ang Saudi Arabia ay isa sa pinakamalaking YouTube consumer at viewers sa buong mundo. At karamihan sa mga nag-YouTube dito ay mga kabataang Saudi. Pero gaano nga ba ka-open ang bansang ito para sa mga katulad nating expat vloggers sa kabila ng mga mahigpit nilang mga batas na pinapatupad sa loob ng kaharian? Well, katulad lang din ng mga ibang bansa, ang Saudi Arabia ay open sa mga katulad kong vlogger at sa mga katulad ninyo na nagbabalak maging vlogger. At hindi lang tayong mga Pilipino ang vloggers dito sa Saudi Arabia. Madaming Indonesians, Indians, Saudis at iba't iba pang nationalities ang ini-enjoy ang pagiging vlogger nila dito sa kaharian. You can check Saudi and Arab famous YouTubers sa Google at makikita ninyo doon kung sino-sino nga ba ang mga famous o sikat na YouTuber dito sa bansang ito. Ang kailangan lang ay sundin natin ang batas nila at iwasan natin ang mga bawal sa bansang ito. Kaya naman ito ang do's and don'ts na pwede kong i-advise sa inyo para makaiwas kayo sa problema at gulo kapag nag-vlog kayo dito sa Saudi Arabia. Don'ts number 1. Do not vlog or take pictures sa mga government-owned buildings and offices. Never! Wag na wag kayong magbi-video o magti-take ng picture sa mga government offices nila dito kasi sobrang bawal yun. Sobrang sensitive ng government nila pagdating sa mga ganong bagay. Makikita ninyo pag lumabas kayo ng mga streets, may mga signs doon na do not take picture on this area. Kung magba-vlog kayo at makikita ninyo na ang background ninyo ay isang government office or isang government-owned building, iwasan ninyong i-upload yun sa YouTube kasi pag na-timingan kayo, pwede kayong makulong or magka-problema. Don't number 2. Always ask permission when taking videos or photographs in public areas. Eto guys, hindi lang to sa Saudi Arabia, kahit sa ibang bansa din, hindi legal na kumuha ka ng picture ng isang tao, lalo na kung nakafocus siya dun sa video nang hindi ka nag-ask ng permission sa kanya. Dito sa Saudi Arabia, sobrang sensitive nila, lalong-lalo na kung ang i-photograph mo ay babae. Kailangan mag-ask ka ng permission kung pwede ba silang i-photograph at kung ayaw nila, wag mo silang i-photograph dahil baka magka-problema ka in the future. Don't number 3.
Iwasan mong mag-video directly sa mga babae, lalong-lalo na kung hindi nila alam na vinivideohan mo sila. Dito sa Saudi Arabia, napaka-sensitive nila pagdating sa mga babae. Kung mapapansin ninyo, ang mga babae, pag pumupunta sila sa public, nakasuot sila ng itim na tinatawag nilang abaya para hindi makita yung katawan nila. Yung iba, nakamaskara sila, ibig sabihin, sensitive sila, ayaw nilang makita yung mukha nila sa public. Kaya, iwasan mo na mag-video ng mga babae dito, lalong-lalo na kung hindi ka nag-a-ask ng permission sa kanila dahil pwede kang makulong dito. Kung halimbawa nakita ka ng ibang Saudi na binibidyohan mo yung babae, or kung halimbawa na nagreklamo yung babae, pwede ka nilang isumbong sa pulis dito at agad-agad pwede kang magka-problema. Kaya iwasan mo at hanggat maaari wag kang magbi-video ng mga Saudi na babae nang hindi mo ina-ask yung permission nila. Don't number 4. Iwasan mong magdala ng malalaking camera like DSLR cameras in public, lalong-lalo na kung meron pa itong kasamang shotgun mic na mahahaba. Dito medyo sensitive yung mga tao at minsan namamangha sila kapag may nakikita silang ganon, kaya lumalapit sila. I had experience, I think tatlong beses na nag-video ako or nag-vlog ako sa isang area, sinusundan ako ng mga tao doon. Tinatanong nila kung nag-YouTube ako hanggang sa napansin ako sa CCTV camera, kaya pinuntahan ako ng supervisor ng area na yon at sinabi niya sa akin kumuha ako ng ID sa office nila para legal yung pagba-vlog ko doon. Although pinayagan naman ako doon sa area na yun na mag-vlog, winarning nila ako na next time kung magba-vlog ako or kung may kakilala akong vlogger, make sure na pupunta siya doon sa office nila, manghihingi ng ID para ma-recognize siya ng mga guard doon. Kasi pag nagdala ka ng malaking camera sa isang public areas, masyado siyang pansinin guys, kaya baka magka-problema kayo. Don't number 5. Kapag sinita ka ng guard habang nagba-vlog ka, itigil mo na. Dito guys sa Saudi Arabia, tad-tad ng CCTV cameras ang mga areas nila at huwag ka nang maghanap pa ng ibang area on the same place para mag-vlog ka ulit. Dahil baka iniisip mo hindi ka nila nakikita, huwag mong gagawin yun dahil tad-tad ng CCTV camera yung mga area nila. Malamang nakikita ka ng guard sa loob kaya sinita ka nila. So para makaiwas ka sa problema, kapag sinabi nilang mamnu means bawal, itigil mo na at umuwi ka na. And of course, para naman sa mga those natin, yung mga magagandang gawin dito sa Riyadh, Saudi Arabia pag nagba-vlog kayo. Ito, this is very important, especially dun sa mga YouTubers na ang content ng channel nila ay mga outdoor vlogs like travels and events. Ayan. Do rakam wahid. Rakam wahid means number 1. Vlog during events. Ako personally, I prefer na nagba-vlog sa mga events nila dito, katulad nung Janadria Festival na dinownload ko at in-upload ko sa YouTube kamakailan. Dahil dito guys, during event, hindi bawal na magdala ng malalaking camera kahit may shotgun mic ka or naka-DSLR ka, kasi gusto din nila na i-promote yung tourism dito sa bansang ito. So doon, malaya kayo makakapag-vlog, malaya kayo makakapagtanong sa mga babae doon kung pwede ba silang i-vlog. At minsan, yung mga Saudi pa mismo yung lumalapit sa'yo dahil alam nilang hindi bawal at alam nila na on that way mapopromote nyo ang tourism nila dito. So, it's very nice na mag-vlog during events. Do number 2. Make vlogs sa mga remote areas. Dito guys, madaming mga remote areas o yung mga malalayong lugar na pwedeng puntahan ng isang expat. Isa na dyan yung Red Sand, yung Edge of the World. Doon sa mga lugar na yon, malalayo siya. So medyo wala masyadong mga, kumbaga sabihin natin na mga maninita. And doon mai-enjoy ninyo at maipapakita nyo pa sa mga audience ninyo kung gaano kaganda ang Saudi Arabia. Makakapag-vlog kayo doon ng mga, let's say, disyerto, ng mga sceneries, ng mga magagandang views dito sa Saudi Arabia. So kung ang content ng YouTube channel ninyo ay tungkol sa mga travels, pwede kayong mag-vlog sa mga lugar na yon para makaiwas kayo sa problema at malaya ninyong magawa yung mga gusto ninyong gawin. Pwede kayong makakuha ng mga magagandang shots kasi walang maninita kung malaki yung camera mo, kung may shotgun mic ka man or anything. Mai-enjoy pa ninyo yung travel ninyo sa lugar na yon. Do number 3. Kung binabalak mo na mag-vlog or gumawa ng vlog sa loob ng isang establishment or sa mall or let's say sa isang boutique, I advise na gamitin mo yung phone mo, wag kang gagamit ng let's say GoPro or DSLR camera para hindi ka masyadong mapansin, and pwede kang kumuha ng yung mga short clips lang like hi, hello, I'm here, like that, ganon. And of course, always ask permission. At pag sinabi sa'yo ng isang staff doon or ng manager nila na bawal ka mag-vlog dito, wag ka nang pumunta sa ibang area, kagaya ng sinabi ko kanina, i-stop mo na. Like for example, sa isang restaurant, gusto mong magmukbang or gusto mong gumawa ng vlog doon, mas mabuti kung cellphone ang gagamitin mo para iniisip nila kausap mo lang yung family mo. Do number 4.
Make vlog during trips organized by credible private groups. Dito guys sa Riyadh, may mga iilang private groups na nag-organize ng mga trips. For example, yung Riyadh Hiking, pwede nyo sila i-check sa Instagram. Nag-organize sila ng mga private trips. For example, trip to Red Sand, trip to Edge of the World. Yung mga ganong klaseng trips, maganda yon for vlogging, especially kung nagba-vlog kayo like outdoors or travels and events para makuhanan ninyo ng maganda yung sceneries. Wala masyadong bawal doon kasi medyo malayo na yung lugar. Pwede ninyong ma-interview yung mga kasamahan ninyo at makakuha kayo ng magagandang footage. So it's a very good opportunity, lalong-lalo na kung gusto ninyong makita ang ganda ng Saudi Arabia. I suggest, kung hindi pa kayo nakakapunta ng Red Sand, sumama kayo kung may trip sila. Kung hindi pa kayo nakakapunta ng Edge of the World katulad ko, sumama kayo dahil it's a good opportunity. Hinihintay ko ngayon yung susunod na trip ng Riyadh Hiking kasi sasama ako pag nag-trip sila sa Edge of the World. And last but not the least, do number 5. Be friendly. Pinaka-importante yun guys. Be friendly pag nagba-vlog kayo. Dito sa Saudi Arabia, pag nagba-vlog kayo sa labas, lalo na kung may maganda kayong camera sa mga events, talagang may lalapit at may lalapit sa inyo ng mga Saudi, lalo na yung mga Saudi na bata. Be always friendly. Kung gusto nilang magpa-picture sa inyo, kahit hindi pa kayo sikat or sa tingin nyo, sikat na kayo, magpa-picture kayo sa kanila kasi natutuwa sila doon at malay ninyo magka-subscriber pa kayo, 'di ba? Ganun yung nangyari sa akin during my Janadria Festival trip. Merong mga lumapit sa akin, tinatanong nila kung nag-YouTube ba ako. Sabi ko, oo, yung mga bata nagpa-picture, ganito, ganyan. Be always friendly para hindi din kayo magka-problema. So ayan guys, sana nag-enjoy kayo sa video na ito at kung meron ka pang ibang tips and advice para sa mga audience natin, just comment down below. Hindi ko sinabing tama lahat ng mga tips na binigay ko. Just take it at your own risk. At kung bago ka sa channel ko, huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at i-turn on mo ang notification bell para ma-update ka sa mga susunod na vlogs na gagawin ko. Bye!